Mga kapuso, ilang oras na nga lamang po at Pasko na at Noche Buena na ang pagsasalu-saluhan ng nating lahat. At narito nga po ang News TV Quick Response Team dito po sa Mega Q-Mart kung saan naririto po tayo sa isang meat store. Ito pong tindahan ito ay kilala sa tinda niyang tinatawag na pineapple ham. At ngayon nga po dito sa palengke ay tuloy-tuloy pa rin ang paghabol ng marami sa ating kababayan ng pamimili ng kanilang ihanda maya-mayang pagsapit po ng mismong Noche Buena. Dito po sa tindahan ito ay ito yung Maxima po ang pangalan ng tindahan ito. Ito yung pinakasikat na produkto nila dito, talagang dinadayo. Ito pong tinatawag na pineapple ham na nagkakalaga po ng 490 pesos kada kilo. Ito nga pong ginagawa ni Kuya ngayon ay nilalagyan na sukal, glazing po yan para mas mukhang maging maganda raw ang kanilang paninda. 208 pesos naman kada kilo yung tinatawag pong square ham. Ito po yung square ham sa kabila dito. Ito. Habang 500 pesos naman ang tinatawag nilang fiesta ham. Ang assorted cold cuts nasa 229 pesos kada kilo, 208 naman ang kada kilo ng smoked longganisa. Sikat din to sa inyo, di ba? Smoked longganisa. 240 pesos naman ang Hungarian sausage. Ang jumbo hotdog nasa 171 hanggang 181 pesos kada kilo. 186 naman po kada kilo ng cheese dog. At Nobyembre pa raw ay tumaas ang presyo ng karne dito sa Mega Q-Mart. Kahapon naman nagtaas ang presyo ng prutas, 25 pesos na kada piraso ng melon hanggang 10 piso o 10 hanggang 20 pesos naman ang mansanas at orange. Ang kiyat-kiyat, 50 pesos kada pakete, samantalang ang ubas, 200 hanggang 220 pesos kada kilo. Posibleng bumaba raw ang presyo po ng mga ito pagsapit po ng bagong taon. Sa puntong to, makakasama po natin ang isa sa mga nagtitinda po dito. Ano pangalan niya ito? Cherry Cleopas po. Aling Cherry. So, itong nabanggit natin, no? Ito yung pinakasikat na tinda nyo rito sa... Opo, yung pineapple ham po. Kasi po yun po yung in demand ngayon kasi magpapasko po. Kumpara dun sa yung mga nabibili na nakakahon, yung mga nakapakete, ano ho bang kaiba ng homemade ham? Sa amin po kasi, di ba po ba sa ibang ham, hindi po siya pure meat. Sa amin po, pure meat talaga po siya. Tsaka made in, sa pigi po talaga po siya ng baboy. Opo, at itong glazing tinatawag Opo, nyo, glazing po. Ano yan? Paano yan? Regular yan? Parang habang hindi nabibili, ganyan na ginagawa niyo? Opo, ganun po ginagawa namin. Habang hindi po siya nabibili, giniglaze po namin siya para maging maganda yung presentation niya. Di ba nakaka-apekto yun sa lasa, yung quality? Ay, hindi po. Mas lalo nga po siyang sasarap kasi yung tamis ng asukal, ma-absorb ng meat, tapos pag kinain mo, talagang masarap yung siya. apoy, yung ginagamit niya, wala ba epekto yun? Ay, wala naman po. Wala naman po. Kasi usually yung mga pagkain naman po niluluto, di ba? Yung experience yung ganitong mga oras, kahit mag-aalas 6 na o 5:30 na, ilang oras na lang, Noche Buena na, marami pa rin talaga naghahabol. Opo, meron po pong naghahabol. Oo. Hanggang alas 10 po ng gabi, meron pa po. At yung presyuhan, kumusta naman yung presyuhan? Ganun pa rin po, hindi naman po kami Hindi nagbabago? Hindi po mo palapit na o pa... Ay, hindi po. Hindi Actually, matagal na po kaming nagtaas. Oo. Tapos hanggang ngayon na po yun, hanggang next coming year pa po. Okay. So, siguro paalala o anong gusto niyong sabihin sa mga kababayan natin na nanonood at medyo natatakam na dito sa pineapple ham ninyo? Hello po dyan, sa hindi pa po nakakabili ng pineapple ham, punta na po kayo dito sa Maxima, dito po sa Q-Mart. Bili na po kayo ng pineapple ham. Okay, maraming salamat po. Si Aling Cherry Cleopas, isa po sa mga namamahala dito sa Maxima Meat Store, dito po sa Mega Q-Mart. Samantala, wala pong patid pa rin nagdagsa ng mga tao sa Divisoria kahit pa po ilang oras na lang ay Noche Buena na. Para sa karagdagang detalye, may live report si Bernadette Reyes. Bernadette? Subukan po nating balikan si Bernadette maya-maya lamang kaugnay po ng kanyang ulat dito po sa pagdumog pa rin ng mga tao sa may Divisoria. At dito nga po, ang dami pa rin talaga na namimili bilang
preparasyon sa kanilang Noche Buena dahil karaniwan na expectation mga gantong oras nasa bahay na po yung majority at naghahanda na. Pero dito, marami, gaya po nang nabanggit ni Aling Cherry, ay tuloy-tuloy yung pamimili ng mga tao, lalo na itong pinaka-in-demand nilang produkto, itong tinatawag nilang pineapple ham. At ito nga daw po yung pinakamabenta dito sa kanilang tindahan na Maxima Meat Store dito po sa Mega Q-Mart. Sa puntong ito ay subukan po muna natin makausap si Director Vic Dimagiba ng DTI. Director, magandang hapon po. Hi, good afternoon, Jiggy. Good afternoon. Opo. Yeah. Director, sa mga oras na ito, kumusta po monitoring nyo sa presyuan ng mga, lalo nito mga panghanda dito po sa Noche Buena? Ito po, over the past 3 weeks, yan po ang ating tinutukan at so far po, maganda naging behavior ng ating SRB sa mga Noche Buena product. Tama na po dyan ang hamon, queso de bola, ang mga pasta, fruit cocktail, mayonnaise, at mga gatas at krema. No? Doon po sa mangilan-ilan ng mga supermarket, mga groceries na atin pong na-monitor na ang presyo ay naman pa sa SRP. Lahat po sila ay halos sumulat na sa DTI, nagpaliwanag at nag-inform po sa amin na in-adjust na po nila mga presyo sang-ayon po sa SRP na ating pong inilathala nung pa pong unang linggo ng November. That's how early we are prepared. We are preparing for the holiday season. Yung po mga malaking supermarket ay compliant naman po sila, and we are very confident na as we draw nearer po Christmas Day tomorrow, and then yung New Year po ay ang prices po ay mag-behave as we have expected with the cooperation na rin po ng mga supermarket associations, mga member po nila, at saka po ng mga manufacturer. Doon naman po sa mga ilan-ilan na hindi po nakatupad at nagpaliwanag, i-evaluate po natin yung after the holiday season kung kailangan po ba tayo magpataw ng multa o siguro bibigyan na po natin sila ng reprimand o warning at sa susunod may multa na. Dahil ang SRP po ay isang formula po na pinag-aralan po ng gusto na pati po ang tubo ng mga retailer ay kasama na. Opo. Yun naman po nadinig kong kanina interview nyo, yan po yung mga tinatawag natin mga cook ham na hindi po siguro yung mga process na ginagawa ng mga malalaking kumpanya. Opo. Wala naman po tayong pinatutupad na SRP sa kanila, pero siguro po ang presyo niyan base sa 1 kilo, baka halos pareho din po dun sa mga branded, no, na ating pong kasama sa ating listahan ng SRP. Opo. At Director, ang maganda dito sa ginawa nyo mula pa Nobyembre, kumbaga yung chance na makapanamantala yung mga ilang negosyante, madali nyo pong na-monitor dahil nga po sa mga na-publish na SRP. Hindi lang po na-publish ng SRP, pati po yung mga grocery supermarket na hindi po tumupad, nilathala din po namin sa mga pahayagan, ano, at nagbigay po kami ng enough advisory sa ating mga consumers. At yun po, I think this year po, we can say with confidence na rin po na ang pagpapatupad po ng SRP ay successful, no? Except for few cases, and most of them already complied na rin after the inspection. Opo. Opo. At sorry po, Director, yung pong mga paglabag sa pricing na itinatakda po ng DTI o ng batas, ano po ba karaniwan ng mga parusa po dito? Ang karaniwan po parusa, ang DTI po kasi sa pagpapairal ng batas sa Price Act, sa consumer law, nag-impose po kami ng administrative fines. Hindi po yan bumababa sa 5,000 piso. No? Depende po sa laki at capital ng isang negosyo, sa retailer. May formula po tayong sinusunod. Pero the law does not provide a penalty lower than 5,000. So yun na po yung pinakamababa na pwede po natin i-impose na multa. Opo. At ito pong sa mga nakalipas na linggo o buwan, meron ho ba kayong nahuli o naparusahan dito po sa mga paglabag?
sa 24 o 25 grocery supermarket dito lang po sa Calakalang, Manila. Kalahati po dyan, monitor po natin na may mga produkto na Noche Buena product na mataas sa SRP. Yun po yung sinasabi ko sa inyo kanina na most of them have said that they have complied. In fact, some of them at the time of the inspection, nag-comply na po, no? Nag-adjust na. So doon pa po sa mga hindi pa sumasagot, siguro po in due time, we will get the reply and then titingnan po natin na kung we still have to impose at least the minimum penalty, no, to those found we were monitored na lampas po SRP. Opo. Opo. Maraming salamat po sa inyong panahon na Director Vic Dimagiba ng DTI at Merry Christmas po. Meron po sana akong isang hirit. Sige Meron po. po kasi tayong binuksan po namin ang aming hotline from 8 a.m. to 8 p.m. Ulitin ko po yan, no? 12 hours po yan. Simula po today hanggang December 31. Maliban lamang sa araw ng Pasko at sa New Year's Day, 8 a.m. to 8 p.m. Pwede po tayong tumawag dyan. Diyan po natin isumbong o report kung meron po tayong mapapansin na mga presyo na beyond masyado mataas. Ang telephone number po niyan, 751-3330. Ulitin ko po, 751-3330 at may cellphone number po na 0917-834-3330. Opo. Maraming salamat po. Opo. Good afternoon po. Thank you. Salamat po. Si Director Vic Dimagiba ng DTI. Maraming salamat.